Tayo po lahat ay manalangin. Pinupuri ka namin, O Diyos, sa umagang ito sa kadakilang mo sa amin. Salamat po sa maliwalas na araw. Magandang umaga namin nagisnan. Alamat po, Panginoon, sa managdang araw na bagamat kami binagyo, Panginoon, hindi po ito naging hadlang. Kupay kay amin sambahin sa Espiritu Katuanan. Salamat po, Diyos, sa bawat sa amin narito. Nawa, buksan mo ang puso namin at isipan sa makikinig ng iyong salita. Tulungan mo kami, Panginoon, huwag mo kami babayaan, ingatan mo kami. Bigyan mo ng talino ang bawat sa amin upang maunawaan namin ito at may pamuhay namin ayon sa kalooban. Bigyan mo ko ng katalino na manggagaling sa iyo upang sa ganoon may bahagi ko ang salita mo na ito ay nanggagaling lahat sa iyo. Kaya salamat po. Patuloy ang pagpalain ng bawat sa amin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po sa bawat sa atin. Salamat po. At nais ko lang pong batiin yung aking bayaw, si Brother Nonong. Siya po ay nagmaos ng kaarawan niya kahapon. Isa na po siyang ganap na senior citizen. Hindi po halata. Parang 61 lang siya. Ayan. Salamat, Brother Nonong. At purino, Panginoon, na yun po ay sumunod po kay Sister Eva, na kapatid ni Eva. At anak po ni Inang. Ayan. At tiyo naman ni Pel. At asawa ni Ana. Sinabi ko na lahat. Ano po. Magandang umaga po uli sa inyo mga kapatid. At tayo po mag-aaral ng salita ng Diyos. At ito po ay makita sa Pilipos 3. Kapitulo 3, versikulo 12. Makita po natin dito yung sinulat ni Apostol Pablo kung paano po niya sinikap ang gantimpala na gusto niya makamtan sa buhay niya. Bawat isa po sa atin, alam natin na meron tayong gantimpala na tatamuhin pagdating ng araw. Ngunit pag sumikapan po natin yung gantimpalang yan, hindi po basta ang gantimpala ay nakamtan lang na isang tao o isang bagay na gusto mong makuha. Kung ikay makakapag-compete sa isang paligsahan, siyempre, kailangan mong manalo upang makamtan mo yung gantimpala. Tama po ba? Yan. Hindi po bibigay kaagad sa iyo yung gantimpala na yun. Kung gusto mo, mag-first prize ka, second prize, third prize. Hindi po. Mahirap po ang mga training na kailangan gawin ng mga isang athlete at isang makipag-compete sa isang paligsahan. Kailangan po na masgasig na training ng bawat isa. Dapat yung makita ng bawat sa atin upang makamtan natin ang gantimpala na sinasabi ng Diyos sa bawat sa atin. Alam ko po mga kapatid, tayo lahat ay tinawag ni Kristo kung tatanggapin mo si Kristo bilang Panginoon mo tagapagligtas. Pero kung hindi mo tatanggapin si Kristo bilang Panginoon mo tagapagligtas, hindi mo makakamtan yung gantimpala na gustong ibigay sa atin ng Diyos. Kailangan makita natin na pagkatawag na sa atin ni Kristo ay tama. Hindi yung tayo tinawag, papekok-pekok lang tayo. Akala natin kung ang pagtawag sa atin ay gano'n na lamang. Hindi po. Kailangan ang pagtawag sa atin, yung pagsunod sa atin ay bunga ng bunga ng pagtitiwala natin sa Diyos. Ang pag-aaralan po natin ngayong umaga ay dalawang bagay. Pagsunod at pagdilingkod. Ngayon, bakit po tayo sumusunod? Siyempre, pag inutusan ka sa isang bagay, halimbawa, ng nanay mo, katulad po ngayon ng mga kabataan, pag inutusan, sabihin anak, mahugas ka ng mga pinggan. Wait lang. Wait lang. Iyan ang mga sagot. Mamaya na lang. Pero anong ginagawa? Nagsiselfon lang. Tama po ba? Natawa si Kayla. Hindi ko sinabi si Kayla po yun. Napatawa lang siya. Hindi kaagad yung utos, ginagawa kaagad sa mga bagay na iniutos ng ating mga magulang o sino man. Pero, pag nasa labas ka ng tahanan mo at pag inutusan ka, wow, ang bilis mong sumunod. Pero pag sa loob ng tahanan, hirap na hirap ka agad sumunod at hindi mo may bigyan ng pagtuon yung pagsunod mo sa iyong magulang o sino man nag-utos sa loob ng tahanan.
Minsan, ang pagsunod natin sa ibang lugar, pakitang tao lang. Quote-unquote lang mga kapatid. Minsan, yung pagsunod natin sa ibang tahanan o sa ibang lugar, ay pakitang tao lang. Kahit sa opisina, may nagtatrabaho, alam nyo, napakahirap po pag inutusan ka ng iyong boss. Kahit ayaw mong sundin, susundin mo. Tama po ba? Kahit masama ang loob mo sa pagsunod sa iyong boss, susunod ka. Bakit? Trabaho yun eh. Hindi pwede. Pero nung kami nag-opisina ni Eva, sinusunod namin yung aming boss, pero mamaya, banjing-banjing na. Kasi gobyerno eh. Pag government employee ka, ganun na lang. Pero pag private, napakahirap. Hindi mo pwede pa banjing-banjing ka at pag nakita ka ng supervisor mo o ng boss mo, sigurado mamaya may memo ka na. At pagkatapos ng memo, pag nagtagal-tagal pa, matatanggal ka. Yung po ang kailangan natin makita, yung confidence po natin sa pagsunod, dapat nasa puso natin. Hindi po sa isip lang. Kaya maraming tao nagiging failure sa buhay nila dahil yung pagsunod nila sa Diyos o pagsunod nila sa tao, hindi po totoo. Kahit sinasabi mong Kristiyano ka na, minsan yung pagsunod mo hindi totoo sa buhay mo. Sumusunod ka lang pagka may gusto kang hingin sa Diyos. Nangangako ka sa Diyos, iiyak ka, Lord! Sige po, basta pa ibigay mo lamang ito hiningi ko sa iyo, susunod na po ako sa iyo. Wow. Iyak-iyak ka. Totoo po nangyayari sa buhay ng isang Kristiyano. Ano? Kaya yung utos, dapat makita natin sa buhay natin na dapat natin tandaan na ang utos ng Diyos ay makita natin sa buhay natin na ito'y totoo sa buhay natin. Tingnan niyo, marami sa Biblia ang inutusan ng Diyos. Sumunod at merong hindi sumunod. Sino po yung hindi sumunod na inutos ng Diyos nang inutusan siya ng Diyos? Palagay niyo, sino? Si Jonas, yes. Si Jonas po nung inutusan ng Diyos, Jonas, pupunta ka sa Nineveh. Sabihin mo sa mga tao doon, gugunawin ko Nineveh. Kailangan magsisila sa Panginoon, magsisila sa mga kasalanan, at pag hindi, gugunawin ko. Anong ginawa ni Jonas? Hindi siya pumunta sa Nineveh, sana punta siya sa Tarsus. At ang ginawa niya, sumakay siya sa bangka. At ano nangyari sa bangka, sinasakay niya. Bumuhos yung malakas na ulan, hangin, at guntik na masira, at natakot yung mga kasama niyang tripulante doon. Pero nanarealize ni Jonas, sabi niya sa mga tripulante, ihulog niyo ako sa dagat, at ako may kasalanan niyan. Gawayan ng Diyos para sa akin. Nihulog, biglang kumalma ang hangin at ang bagyo. Anong ginawa ni Jonas? Hindi niya sinunod ang Diyos doon sa gusto niya ng Diyos para sa kanya. At isa pa, nung sumunod si Jonas papunta ng Nineveh, ang mga tao doon, nangaral siya at nagsisi sa kasalanan, nagalit pa siya sa Diyos. Kita ninyo. Kung mababasa ninyo sa Jonas, makikita niyo, nagalit pa si Jonas sa Diyos. Lord, kala ko ba gugunawin mo ito, Nineveh ito? Pero ano sabi ng Diyos? Nagsisi sila sa kanilang mga kasalanan at hindi ko na uli gagawin yung iniutos ko sa iyo. Nagalit siya. Tapos umupo siya doon sa isang may puno at namahinga siya, mamaya nalantay yung puno. Kinain ng uod. Nagalit na naman siya, Lord, bakit ganito? Pero nasabi ng Diyos sa kanya, ako nagpatubo niyan at gusto ko rin, kung gusto mo pumatay niyan, ako pa rin. Ganyan, Jonas. Yung pinaghirapan ko, dapat makita mo, hindi yung kagustuhan mo masunod, kundi yung kagustuhan ko. Nagsisi ang mga tao doon sa Nineveh, pero anong ginawa mo? Gusto mo bang magawin na uli sila? Dahil nagsisi sila sa kanilang Alam ba niyo mga kapatid, may mga bagay tayo na tayo sumusunod sa Diyos, pero masama ang loob natin. Mayroong mga bagay na sinusunod tayo, pero minsan kagustuhan natin na susunod, hindi ang kagustuhan ng Diyos. Pero may mga tao naman sa Biblia na sumunod, katulad ni Noe. Kita niyo si Noe, alam po nito alam naman ninyo itong mga na ito na sa Biblia napag-aralan natin to. Pero inuulit ko lang po mga kapatid. Yung pagsunod dito, ang ating pinag-aaralan natin yung pagsunod. Si Noe, nung sinabi ng Diyos, magtayo ka ng arko doon sa tuktok ng bundok. Wow! Tuktok ng bundok. At gugunawin ko ang mundo sa pamagitan ng baha.
Kung ikaw kay si Noe, susunod ka kaya? Tapos ang laking barko, yung kanyang pinagagawa sa kanya at ang kasama na niya, yung kanyang mga anak at ang pamilya niya. Tuktok ng bundok. Samantala, pinasusunod sa atin, naroon sa loob ng bahay, di pa natin, wala si Maya, mamaya na lang. Di natin mawalsan. Hugasan ng pinggan, di ba mahugasan? Pero si Noe, nasa tuktok ng bundok, gagawa ng arko. Para saan? Para gugunawin ng Diyos ang mundo. Sumunod si Noe, alam niyo kung ilang taon na ba ang binilang ng paggawa ng kanyang arko na yon? Sino nakakaalam? 120. Gontik na kapatid, pero okay lang. Tumama ka doon sa 1, pero yung 20, okay lang. Pero tingnan din natin 100 taon bago nangyari yung nagawa yung arko. Galing 100 taon bago nagawa yung arko. Siguro tayo, yung isang araw lang, isang linggo, isang buwan, yung ginagawa natin, inip na tayo eh. Ayun pa 100. Diba? 100 taon. Binigay ng Diyos sa kanya bago nagawa yung arko. At ang sabi pa, isakay mo lahat ang dala-dalawang hayop, Paris. Saan kaya kukuha si Noe noon? Nasa bundok, pupunta sa lupa, sa patag, para kumuha ng mga ng doble-doble mga hayop. Pero sinunod din Noe yun, alam mo ninyo. Sabi nga ng mga scholar, hindi raw bumaba si Noe, kundi nakita na lang narin na sa harap niya, pinapapasok na lang niya. Gawa ng Diyos. Kasi ang hirap na naman pupunta pa sa sanya ko kayo, yung mga ibon. Paano niya mahuhuli yun? Ay, dalawa-dalawa lamang. Yung malalaking hayop, paano niya makukuha yun? Pero sumunod si Noe. Yung pagsunod ng mga tao dito sa Biblia, dapat makita rin natin dito sa pagdating natin sa New Testament, ganun pa rin ang gagawin natin. Ang mga apostoles ni Jesus Christ, marami sumunod, marami din ang hindi. Kung tayo may tiwala sa nag-utos, gagawin natin ito ng maayos. Tama po ba? Kaya minsan hindi naman natin susunod yung inuutos dahil minsan may nag-uutos ka na pabalang ang pag-uutos mo. Minsan pagalit ang utos mo. Kaya yung inuutosan, ayaw agad sumunod. Pero, mga kapatid, pag ang nag-utos sa iyo ay utos na may pagpapalang pag-uutos at may tiwala ka sa nag-utos, yun isusundin mo ng maayos sa buhay mo. Tama po ba? Kaya mga kapatid, kung ikay mag-uutos sa loob ng tahanan o sa labas man ng tahanan, pag nag-utos ka, utos na may pagmamahal. Tama po ba? Kasi minsan kaya hindi tayo sumusunod Pag inutusan tayo, yung utos natin, pabalang Kahit magulang ka, tatay ka, o kapatid ka, maati ka, kuya ka, dapat pag nag-utos ka, merong please, pakisuyo. Si kapatid na Eva, bago ko pag inutusan ko kapatid, pakisuyo naman. Hindi, bagamat asawa ko yan, ay, Eva, kumuha ng tubig. Hindi po ako ganun magsabi sa kanya. Kahit sa mga anak ko, anak, pakikuha naman, pakisuyo naman. Lagi may pakisuyo. Para at least makita niya na ikaw ay may respeto sa kanya. Dahil hindi sa nagdandahan, katulad ni Noah at saka ni Abraham. Katulad si Abraham din. Kaya alam naman natin si Abraham Hindi nakita ni Noah na yung iniutos sa kanya ay maganda, pero sinunod niya. Hindi yun. Ang inaasahan ng ating Panginoon sa pagsunod ay dapat tayo manalig at magtiwala sa iniutos sa atin ng Diyos. Bakit? Yun ang gusto ng Diyos sa atin Batay sa ating teksto, ang pagsunod ay napakaligaya sa Panginoon. Alam ba ninyo, pagka kayo ay sumusunod doon sa iniutos ng Diyos sa iyo, ang Diyos ay natutuwa sa bawat sa atin. Natutuwa ang Diyos sa bawat sa atin. Halimbawa, alam mo na dapat magbasa ka ng Biblia. Anong ginagawa mo? Hindi ka naman nagbabasa ng Biblia.
Iniutos ng Diyos yun, nasa Biblia. Ang gusto ng Diyos, ikay mag-pray para sa Kanya. Purihin mo siya. Hindi ka naman nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos. Hindi natutuwa ang Diyos noon. Dapat, kung ikaw ay susunod sa Diyos, yung ikaw ay magiging iga-igaya at katuwa-tuwa sa harapan ng Diyos. Dahil yun ang gusto ng Diyos sa atin. Dahil sabi nga, kailangan tuloy-tuloy, todo-todo, bigay na bigay, lagi natin maalab. Sabi ng 3:12 ng Pilipos, sinisikap kong makamtan ang gantimpala. Sinisikap daw ni Pablo na makamtan ang gantimpala kasi nga, gusto niya makamtan ang gantimpala na yung pagdating ng araw. Sabi niya, gusto kong gamitin ang salitang pagsumakit. Sabi ni Pablo, gusto kong magsumakit sa buhay ko. Sabi niya doon, ang pagsunod dapat natin makita na ang root of word ng magsumakit ay yung sakit. Na ang tunay na pagsunod, mayroong sakit. Sakripisyo at higit sa lahat, matyagang paghintay. Ang tanong, pag mayroon ba tayo hiningi sa Diyos, matyaga ba tayo naghintay? Siyempre, minsan sabihin, Lord, sa may pastor po, naghintay naman kami. Ilang taon? Kagaano katagal? Kagaano? Isang araw lang, 2 araw, 1 buwan, 1 linggo, 1 taon? Pagka hindi na ibinigay sa'yo ng Diyos, anong gagawin mo? Napakalaga ng pagsunod sa padyagan paghintay. Madalas dito tayo sinusubukan, sabi nga, madali tayo mainip sa pagtupad ng Diyos sa kanyang pagkako sa bawat sa atin. Si Caleb, bago makapunta sa lupang pangako na binigay ng Diyos sa kanila ni Moises, si Moises di nakarating sa lupang pangako, si Caleb nakarating siya. 45 years na inantay ni Caleb. Ano 45 years na inantay ni Caleb bago siya makatungtong sa lupang pangako. Kung tayo kaya yun, kung tayo kaya si Caleb, maantay pa kaya natin yung 45 years na yun? Yung 45 hours, hindi na natin mantay eh. Yung 45 years pa. Diba? Si Caleb, kita ninyo, nagtyaga siya, inantay niya, na alam niya yung pangako ng Diyos ibibigay sa kanya. 45 years in making. Nag-antay si Caleb upang makamtan niya yung gusto niyang makamtan na ibibigay ng Diyos sa kanya. Yun po ang kailangan makita natin, yung pagsunod sa Diyos sa pangako, ay alam natin makakamtan natin yun. Dapat sa panahon ng paghintay, tayo ay magiging isang, tayo laylo lang tayo, tagaantay tayo ng masaya, dapat doon, kailan may hindi nanghihina tayo sa ating pananampalataya. Marami sa atin dito, alam ko, may hinihingi sa Diyos. May hinihingi sa Diyos. Pero dapat yung hinihingi nyo sa Diyos na yun, dapat alam nyo kung kailan bibigay sa inyo ng Diyos o hindi nyo alam kung kailan bibigay ng Diyos. Basta tiwala lang tayo. Magantay tayo na may pagtitiwala at pagsumakit sa buhay natin. Sabi nga doon, complete. Sabi nga, kailangan makita natin yung finish line, ma-complete natin itong finish line. Ang pagtakbo po mga kapatid, sa isang paligsahan ng track and field, yung pinakamabilis po, yung 100-meter dash, hanggang 400-meter dash, mabilisan po yan ang pagtakbo eh. Hindi po daw dapat ganun ang pag-aantay natin sa Diyos. Kailangan, kung tayo mag-aantay, kailangan yung marathon daw. Yung marathon, kilometer yan eh. Yung sprint lamang, meters lang yan eh. 100-meter dash. Pero yung marathon, 20 kilometers, 15 kilometers, 10 kilometers, pinakamababa. Ganon daw dapat ang pagtakbo natin sa buhay natin bilang isang Kristiyano sa pag-aantay natin sa gusto natin makamtan sa Diyos. Hindi tatakbo lang tayo mabilis tapos na finish line na, hindi po daw pala ganon. Kailangan sa panahon ng ating maghintay, kailangan hindi tayo naghihina katulad ng mga marathon na kung ang isang marathon na sports sa marathon, kung kayo nakakipag-compete, yung sarili dapat malaman mo na tatakbo ka talaga ng oras. Hindi minuto lamang. Kaya dapat makita natin yung pagtakbo natin. Hindi tayo dapat maging mabilis, hindi rin mabagal.
Dapat katamtaman lang upang makamta natin yung katawan natin, alam natin na makakarating tayo sa finish line. Yun ang dapat natin makita. Dapat nagsisimula tayo hanggang wakas, makamta natin yun. Hindi natin sabi nga, baliwala, tandaan mo, ang Christian race ay hindi sprint na marathon. Natatanggapin natin si Jesus. Nakasali tayo sa karera ng pananampalataya. Dapat pala tayo doon, nakasali tayo sa karera ng palataya. Ang inaasa sa atin ngayon ng Panginoon ay tapusin ang ating karera. Marami pong Kristiyano ngayon, kahit mga pastor po, hindi po natatapos yung kanilang karera bilang isang Kristiyano. Marami pong pastor na ngayon ang tumitiwalag na ayaw na magpastor. Marami po akong kilala. Bakit? Dahil sa hirap ng buhay, ay sila po ay humihiwalay na at ngayon nasaan sila? Nagne-networking na lamang at nagtatrabaho na lang. At nawawala na sila bilang pastor. Hindi nila natapos yung karera na kanilang sinalihan. Yun po ang problema. Kaya po kami na-deny po sa Korea nitong last February, pagpunta namin sa Korea. Alam po ba ninyo, ayaw ko kung naikwento ko na ito sa inyo, yung mga kasama namin dati sa Korea na mga pastor, nag-TNT doon. 3 pastor ang nag-TNT, hindi na bumalik sa Pilipinas at nagtrabaho na lang doon. Naging daan yung GBS, yung Global Vision School, para makarating lang sila doon upang sila ay mag-TNT doon. Kaya po, ang Luzon ay naapektuhan. Lahat ng gustong pumunta sa Luzon, papunta sa Korea, nakaban po ngayon. Hindi na kami makapunta doon ngayon. At ang nakakapunta lang doon, yung Visayas at Mindanao. Kita ninyo, mga pastor yun. Mga pastor. Na inaasahan ng Diyos na matatapos nila ang marathon nila. Yung gantimpala na gusto nila makamta na makukuha nila pagdating ng araw, pero hindi po nangyari. Dahil umayaw na sila sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya kailangan makita natin yung karera na binigay sa atin ng Diyos. Dapat matapos po natin, mga kapatid. Hindi pagka may problema tayo, nalulumo na tayo, ayaw na natin magbasa ng Biblia, ayaw na natin manalangin, ayaw na natin sumimba dahil sa ating problema. Hindi po yun ang gusto ng Diyos. Dapat kumahit ka nga. Pag may problema ka, lalo kang kumapit sa Diyos. Ang problema natin, hindi tayo kumakapit sa Diyos pag tayo may problema. Kaya yung karera ng pananampalataya natin, hindi natin matapos-tapos dahil yung karera na ibigay sa'yo ng Diyos ay ayaw mong panghawakan at ang gusto mo, ikaw masusunod at hindi ang Diyos sa buhay mo. Lahat tayo ganito, mga kapatid. Dumarating sa atin sa punto na tayo may mga problema. Pero yung mga problema ngayon na magpapatatag sa atin pananampalataya. Amen po ba? Hindi yung ating problema ang magpapabaksak sa ating pananampalataya, kundi yung problema ngayon ang magpapatatag sa ating pananampalataya. Pagdating ng araw, matatapos natin yung karera na ibinigay sa atin ng Diyos. Kaya dapat nating sundin ang Diyos sa dapat natin makita. Sabi nga sa Mateo 24:13, ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Wow! Kita nyo sa Mateo 24:13, ngunit ang mananatili tapat. Tama? Mananatili ha? Yung tapat, mananatiling tapat. Hindi mananatili hanggang wakas, kundi yung mananatiling tapat hanggang wakas ang silang maliligtas. Dapat makita natin na ang pagsunod, ito ay bunga ng pagtitiwala natin sa Diyos. Kaya kung hindi ka nagtitiwala sa Diyos at hindi mo bibigyan ng tiwala sa sarili mo sa Diyos, ay yung pagtitiwala yun ang wala sa atin, kailangan hindi mo matatapos ang karera na binigay sa iyo ng Diyos. Kapag nakita ng Diyos tayo handang sumunod, handa naman siyang gumawa ng himala sa buhay natin. Sabi nga ni Wesley Joel Duell, obedience is the secret of all miracle. Kita nyo? Yung obedience daw, yung pagsunod, yun ang sekreto ng mirakulo sa buhay natin, mga kapatid.
Kailangan sumunod tayo para makita natin yung mirakulo, yung milagro na gusto makita mo sa buhay mo. Sabi ni Dowell yun. At sabi niya, the opening of the Red Sea is the feeding and the feeding of 1,000 and raising of Lazarus as outpouring of the Spirit on the day of Pentecost. It were conditional on obedience, no promise automatically fulfilled. Yung pagkabuhay ni Lazaro, yung pagpapakain ng 5,000 tao, yun ay pinakita ng Diyos doon sa mga tao na gusto sumunod sa Kanya. Kaya nga mga kapatid, yung mirakulo na gustong pakita sa atin ng Diyos, katulad ng pagpapakain ng 5,000 tao sa pamagitan ng 2 tinapay at 5 isda at 2 tinapay, tama ba ba o baliktad ako? O 2 isda o 5 tinapay. Basta gano'n na lang po yun. Sorry po kung mali po ako, kayo na lang po magtama. Yung mirakulo yun, 2 tinapay, 5 isda. 5,000 tao ang pakakainin. Lumabis pa. Kita nyo. Makikita nyo yung miracle ng God sa atin kung tayo susunod sa Kanya. Yung pagkabuhay ni Lazaro, pinakita rin ng Diyos na siya ang may kapangyarihan magbigay ng miracle sa bawat sa atin. Kaya kung gusto niyo yung mirakulo sa buhay niyo, sumunod ka sa Diyos. Sumunod tayo sa Diyos. Lahat tayo, sumunod tayo sa Diyos. Yung mirakulo na buhay sa buhay ng bawat sa atin, kita nyo. Minsan nga, pag ako'y nag-iisip nung naroon kami sa San Fernando last week, ni Eva, matid po kami ng non-conference doon. Yung mga nagtanong kasi yung merong, ano ba yung medical mission. Tapos, ikukuhan ka, therapy ka, ganun. Nagpa-therapy ako. Pinakita ko, sabi ko, hindi marunong mag-English yung Koreano Yun ang problema, hindi marunong English. Sabi ko, meron akong kuwan sa likod, meron akong bakal sa likod, pwede ba yun? Hindi niya maintindihan. Tapos mabuti na lang isang pastora doon na sinert na yung iron doon sa kwan sa Koreano, name ng Koreano, pinakita niya. Okay. Kung hindi pa ganoon, hindi niya maintindihan yung sinasabi ko. Sabi niya, how long? Sabi niya. Yun, narinig ko sa kanya, how long? Sabi ko, 40 years. 40 years? Sabi ko, yes, 40 years. 40 years na yung opera ko. Sabi ko ganoon sa kanya. Hindi niya, tatanong siya, 40 years. Ganoon. Pero tinerapy niya ako, mga kapatid. Pero sarap ng pakiramdam ko. Kita niyo, yung mirakulo na iniisip ko, Lord, sa sarili ko, yung mirakulo na binigay sa akin, 45 years na pala. 45 years in making. Na inoperahan ako sa likod. 2 beses lang ako nagpa-x-ray. Noong 1 linggo, nagpa-x-ray lang ako. Patatlo lang po. Kita niyo mga kapatid, yung miracle na binigay sa akin ng Diyos. Na kung saan, akala ko wala na ako sa buhay ng mundong ito. Pero nagkaroon pa ako ng magandang asawa, mabait na biyanan, mabait na bayaw, at saka mabait na si Ana. Yung pala, bilas, yan. At saka isang gwapong anak, si Gaspel. Sabi ng tatay niya, gwapo raw siya. Ewan ko kung sa nanay niya, gwapo siya. Yan mga kapatid, kita ninyo, yung miracle na bigay sa akin ng Diyos. Isang pagpapala na ako'y sumunod sa Kanya. Pamula nung ako nakakilala kay Kristo, hanggang sa ngayon sumusunod ako sa Kanya. Kita niyo mga kapatid, yung pagsunod natin, yun ay ibibigay sa iyo ng Diyos kung anong gantimpala na ibibigay sa iyo. Kaya tandaan natin mga kapatid, ang pagsunod sa Diyos, isang bagay na isang himala sa atin. Makikita niyo mga kapatid, yung hinihingi ninyo, sasabihin niyo, Lord, salamat po. At ibinigay mo sa akin. Huwag lang tayo manghihinawa sa pag-intay natin sa Diyos nung mirakulong gusto mong mangyari sa buhay mo, ay huwag kang manghihinawa.
Huwag kang mainip. Kita niyo si Caleb, 45 years in making. Sa pagsunod niya, nakamtan niya yung lupang pangako na ibigay sa kanya ng Diyos. Yun po ang dapat natin makita mga kapatid. Yung pagsunod natin sa Diyos, yung totoong sumusunod tayo sa Diyos. Pasensya na nga pala po kayo mga kapatid kahapon. Wala po akong discipleship kahapon. Dahil dumating po yung mga kaibigan kong taga Nepal at pinuntahan ko po sila doon sa hotel at ipinasal ko po sila dito sa Pilipinas, sa Metro Manila. At sorry po sa kanila, sorry po sa inyo, hindi ko kayo nabigyan ng oras kahapon. Kasi nakita po kami noon, doon po sa Korea, noon pa, na ilang taon na rin po, 4 na taon bago ulit kami nakita ngayon. Sila po ay 6, 6, at sila po ang kasama ko kahapon, maghapon. Kaya mga kapatid, dapat makita natin sa buhay natin na tayo sumusunod sa Diyos. Amen po ba? Para makita natin yung himala ng Diyos sa atin, sumunod tayo sa Kanya. Huwag pa tayo magbibigay sa ating sarili na yung nainip, yung pagkainip po, talo tayo doon. Pagkainip, talo. Pag nainip po tayo, talo po tayo. Salamat sa Panginoon. Ngayon po, paglilingkod. Kung ang pagsunod ay bunga ng pagtitiwala, ang paglilingkod naman ay kahayagan ng pagtitiwala. Ulitin ko po. Kung ang pagsunod ay bunga ng pagtitiwala, ang paglilingkod naman ay kahayagan ng pagtitiwala. Sabi ni Santiago, patay ang pananampalatayang walang gawa. Sabi doon, anong uri ng paglilingkod ang nagpapaligaya sa Panginoon? Anong uri ng paglilingkod ang nagpapaligaya sa Panginoon? Nagbibigay ng pag-asa sa tao. We have a bring and message to hope of people. Remember, we are not people of the crucifixion. We are Easter people, people of the resurrection. Tayo po hindi ipinako, kundi tayo ay tayo ay mga tao na binigyan ng pag-asa ng Diyos nung siya ay muli na buhay. Mga kapatid. Yung resurrection ng Diyos sa Pilipos 3:13, nilimot ka na nakaraan, sinikap maging matatag ang layo ni nais kumakamtan. Ang paglilingkod natin ay kailangan maghango sa tao, pati ang nakaraan ay magdadala sa kanya ng tamis ng kinabukasan. Sabi nga, ulitin ko po, ang paglilingkod natin ay kailangan maghango sa tao, sa pait na nakaraan, at magdadala sa kanya sa tamis ng kinabukasan. Yung nakaraan natin, mga kapatid, huwag na natin, kayaan mo na yun, nakaraan na yan eh. Kalimutan na natin yung nakaraan. Kung yung nakaraan, masalimutan buhay mo, pabayaan mo na yun. Ang sikapin mo, yun na yun. Upang sa ganun, sa paglilingkod mo, ay makikita mo yung paglilingkod mo ay tama. Makikita mo yung paglilingkod mo, may enthusiasm sa iyo. Magiging masigasig ka at magiging maligaya ka sa paglilingkod. Kailangan makita natin mga kapatid, yun daw magdadala sa atin sa tamis ng kinabukasan. Kung kalilimutan na natin nakaraan, na masalimuot natin nakaraan. Nung ako'y nag-aaral pa, high school, nung po mga kapatid, ay dinodoktrinahan na ako ng nung po panahon ng mga MPA noon eh. MPA po. Dinodoktrinahan na po kami noon kasi high school pa po kami noon. Ang mga nagdodoktrina po sa amin, yung pisa namin, mga taga doon sa taga Laguna po kayo, San Pablo City. Talamak po noon ng mga rally. Talamak po doon ng mga aktivista. Alam mo ba yung mga aktivista noon? Sila pa yung mga UP. UP, mga estudyante na UP Diliman, UP Julius Baños, at iba-ibang university, yung PUP, yan po. Araw-araw, linggo-linggo, meron po silang rally-rally dyan sa Benjola, kung saan po. At ibaksak ang pamahalaan. Alam po ba ninyo yung mga tao ngayon? Yung mga estudyante ngayon?
Pinapag-aral po ng gobyerno yung mga yun. Scholar sila ng gobyerno, pero kinakalaban nila ang gobyerno ng panahon yun. Nung ako dinodoktrinahan, mga kapatid, sabi ko din sa pisang kong ang PA, pinsan, kung si Marcos po ay mawawala bilang presidente, sinong papalit? Hindi niya masagot sa akin. Basta isa may meron pa. 4 po, 5 po kami magkakaibigan noon. 5 po na magkakaibigan. Ako lang po sila po ay puro mayayaman. Puro sila mayayaman. At talagang kung titingnan nyo, ang gaganda lalaki po nila. Kasi mayaman nga sila eh. Ako naman, hindi ako pahuli. Mukha ko ni Richard Gomez noon eh. Kaya napasama po ako sa kanila. Joke lang. Yung po, aktivista. Pagkatapos noon, ang nangyari, ibinaba ni Marcos ang martial law at ang hinuli lahat yung mga pinuno na aktivista noon. Si Eddie Villanueva, si Roger Arrienda, si Masison, yan po yung magaling, si Ninoy Aquino, pinaguhuli po yan, si Tolentino, ni Pumuseno, yung Dante. Ang Dante po, Commander Dante, 5 tao po yun, hindi 1 tao lang. Hinuli po yung mga yun. Ngayon, sabi nila, kailangan paglingkuran natin ang sambayanan. Tabo, sabi na, paglingkuran ha. Kailangan maglingkod tayo sa sambayanan. Kailangan paksak natin ang pamahalaan. Pero mga kapatid, nung si Roger Allende at Eddie Villanueva ay napasok sa bilangguan, doon nila nakilala ng Diyos sa kanilang buhay bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Sabi nga ni Roger Allende, nung ako ay aktivista pa, ako ang hawak ko'y Armalite at pumapatay ako ng tao. Sabi niya, hawak ko Armalite, pumapatay ako ng tao nung panahon yun, nung ako'y aktivista pa. Pero ngayon, nung nakakilala ko sa Diyos, sabi niya, hawak ko'y Biblia, bumubuhay naman ako ng patay. Sabi niya doon, pumapatay ako ng buhay nung hindi pa ako kilala si Kristo. Pumapatay ako ng buhay. Hawak ko Armalite, pumapatay ako ng buhay. Pero ngayon, nung nakakilala ko sa Diyos, hawak ko yung Biblia, bumubuhay ako ng patay. Kita niyo? Nabaliktad. Ano pa ibig sabihin noon? Noon daw siya hindi pa aktivista, hawak niya yung Armalite. Talaga nakipaglaban siya sa mga sundalo, pumapatay po siya ng mga sundalo noon. Pero nung nakakilala sa Diyos, hawak niya Biblia, bumubuhay naman siya ng patay. Yung isa, pumapatay ng buhay, ngayon, bumubuhay siya ng patay. Na ibig sabihin, patay naman sa pananampalataya, binubuhay niya yung pananampalataya niya sa Diyos. Ganon din si Eddie Villanueva. Kita nyo, nagkaroon pa ng GIL. Yung paglilingkod nila sa Panginoon, nakita nila, nung sila, nakita nila doon sa loob ng bilangguan, na makilala nila si Kristo kanilang bilang Panginoon at Tagapagligtas, yung paglilingkod nila sa Diyos, paglabas nila sa kulungan, pinagpatuloy nila yung kanilang sinumpaan na paglabas ko, ako'y maglilingkod sa iyo. Pero tayo mga kapatid, hindi naman tayo nakakulong. Wala nangyari sa atin, pero nasan yung ating paglilingkod? Kristiyano tayo na tinuringan, pero yung paglilingkod natin, tuloy-tuloy po ba? Yun po ang tanong natin sa ating sarili. Mahirap po maglingkod, pero masarap. Mahirap na masarap. Minsan, madidisappoint ka nga eh. Ano ba naman itong mga ito? Meron nga Bible study, ayaw matin. Minsan naman, ganito ang nangyayari. Pero, kung ang Diyos ay nasa puso mo, hindi ka madidiscourage. At minsan nadidiscourage, pero patuloy. Patuloy tayong gumawa sa buhay natin, kahit nadidiscourage tayo, patuloy natin gawin yung bagay na pinagagawa sa atin ng Diyos. Lahat tayo po nadidiscourage, pero ang kailangan natin, yung pag-discourage natin yun, pakita natin na Diyos, Lord, patawarin mo kami. Kung kami nadidiscourage sa mga ganitong bagay, pero patuloy kami maglilingkod sa iyo.
Yun po, ang halaga ng tao ay sinusukat sa dami ng kanyang, hindi po nasusukat sa dami ng titulo at sa dami ng kanyang responsibilidad. Ngunit ang Panginoon, susukatin ang numero, hindi sa uri ng paglilingkod. Ang kailangan ng Diyos, yung uri ng paglilingkod, hindi sa dami ng iyong numero o anumang bagay na ginagawa mo, kundi yung uri ng iyong paglilingkod. Pansinin natin sa 3:13, ngunit ang bagay na ginawa ko, sa English, but one thing I do. Isang bagay na ginagawa niya ayon sa importante. Hindi sinabi ni Pablo na but many things I do, kundi but one thing I do, sabi ni Pablo. Minsan ito ang problema dahil sa karamihan ng ating ginagawa, ang resulta ay puro hilaw. Sabi nga, low quality. Kahit isa lang pala ang ginagawa natin, if we do it, sabi nga, kung ginagawa natin ito, na may passion sa buhay natin, may pagmamahal sa ating ginagawa, kahit isa lang ito, magkakaroon ito ng pagpapala sa bawat sa atin. Ang kailangan natin pag gumawa tayo sa Diyos, yung best ang ibibigay natin, hindi yung kung ano, yung the best ang ibigay natin sa Panginoon. Hindi lang sumusunod tayo for the sake of pastor, for the sake of ng mga ikaw young people, ikaw tumanggap, hindi. Kaya ginagawa mo ito dahil yun ginagawa mo sa Diyos, hindi para sa tao. Kaya pag ikay gumawa sa Diyos, yung the best na ang gagawin mo. Kaya ang paglilingkod, mga kapatid, masarap na mahirap, pero pagdating ng araw, yung paglilingkod natin, yung makakamta natin ng gantimpala na sinasabi nga ni Pablo, na gagawin niya yung gantimpalang yun pagdating ng araw dahil naglilingkod ka sa Kanya. Ang tanong, ang dapat tayo maglingkod? Ang tagal na nating Kristiyano. Ilang taon na tayong Kristiyano? Tayo ba naglingkod sa Kanya? Sabi, lagi magbigay ng credit o glory at karangalan kay Jesus na tumawag at nagsugo sa atin upang maglingkod. Ito po ang dapat natin makita, no? Nagsugo sa atin upang maglingkod. Sabi sa 3:14, nagpapatuloy pa nga ako tungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala na pagkatawag sa akin ng Diyos pamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na hantong sa langit. Dapat natin laging isipin ang ating paglilingkod ay tugon ng tawag sa panyaya ng Panginoon. Dahil dito, ang paglilingkod ay dapat ituring isang malaking pribilehiyo. Kaya dapat tanggapin natin may kagalakan sa halip na isang pasanin. Yung palang ating paglingkod, dapat tanggapin daw namin sa ating may kagalakan, di pasanin. Kaya tanda natin mga kapatid, no? Na maraming Kristiyano ang nawawala. Kaya minsan, nagkukantuan nga kami doon sa Rainbow Kasi may mga pastor doon na mga binata. At inihahanap nga ni Pastor Paboy sa mga dalagang naroon. Kakatuwaan. Dapat, kung sabi nga, kung ikay pastor, sabi nga doon huwag ka mag-aasawa ng pastor. Paano niyo, bakit kaya? Kapatid, bakit daw huwag mag-aasawa ng pastor? Ang usapan doon, huwag kang mag-aasawa ng pastor, wala kang ipakakain sa iyong pastor Walang honorarium yan Walang sweldo yan Ano pakakain sa iyo? Pagka ikaw ay nag-aasawa ng pastor, mga kwento-kwento lang daw mga kapatid. Pero hindi yun ang batayan Pag napangasawa mo yung pastor, magiging masaya ang buhay mo. Magiging masaya ang buhay mo. Bakit? May takot sa Diyos ang pastor. Naglilingkod sa Diyos ang pastor. May pera mat wala, masaya naglilingkod yan. Mga kapatid, kung kayo mga dalaga ngayon, panalangin nyo, Lord, gusto ko po'y pastor. Yung gwapo, matangkad, masipag, at malalahanin. Siyempre, magpe-pray ka din lang di yung specific na. Yeah? Marami na pastor dyan, gwapo Kita nyo, nung ako'y nanalangin Lord, kaya nanalangin, nakita ko ni Eva nakita niya, gwapo ko gwapo ko.
Nung nakita niya, gwapo ko, yung tangkad doon na ayaw niya iba tangkad. Pero okay na, gwapo naman eh. Mabait, kaunti lang, pwede na yun. Kita nyo, naglingkod ako sa Panginoon noon eh. Kahit, alam mo kapatid, bagong Kristiyano pa ako, naglingkod na ako eh. Sa Panginoon. Kasama lagi ako ng pastor. Kahit pinapagalitan ako ng tatay ko, kahit sinusuntok ako ng tatay ko, minumura ako ng mga kapatid ko, sige lang. Kita nyo. Ganito linggo, sisimba ako, yung aking damit, naroon sa likod ng pader. Doon ako magbibihis. Pag nakita ko ng tatay ko, naroon ako sa harap ng pulpito, ako presider doon. Pag uwi ko, tadyak ang abutin ko. Sinusuntok ako. Napagalitan ako. Kita nyo? Pero hindi yun na naging dahilan para ako ay tumiwalag sa pananampalataya ko sa Panginoon. Nagsumigasig pati ako. Hanggang sa ako ay naging youth pastor, naging officer ako ng buong Laguna sa mga youth. Kita nyo, lahat yun, naranas ko. Pagdating sa Maynila, ganun din ang ginawa ko. Naging youth pastor din ako sa Manila, sa Project 8. Doon ko nga nakilala si Eva. Kita nyo, yung paglilingkod ko sa Panginoon, sinuklian ng Diyos. Naga ngayon, buhay pa ako at may magandang pamilya. Amen ba? Yun ang mangyari sa inyo mga kapatid. Kaya kung gusto mong gumandang buhay mo, maglingkod ka sa Panginoon, sumunod ka sa Kanya na maayos. Huwag mong kalilimutan na ang Diyos ang nagbigay sa atin ng buhay. Huwag natin kalilimutan na tayo pagdating ng araw, sa Diyos tayo pupunta. At pagharap natin sa Diyos, maligayang harap tayo sa Kanya, sasabihin na, well done, and faithful servant. Kita nyo? Pero kung tayo harap sa Diyos, lulugo-lugo tayo. Tatanungin ng Diyos, ba't lulugo-lugo ka? Kasi Lord, konti lamang paglilingkod ko sa iyo eh. Pero kung ikaw ay sumunod sa Diyos, taas noo ka, harap sa Diyos, at maligaya ka, harap sa Kanya at nakangiti ka pa. Diba? Pero kung tayo harap sa Diyos, nalulugo-lugo, ay sorry ka na lang. Wala kang gantimpala makakamtan. Pero nasa langit ka, pero wala kang gantimpala. Diba? Kaya nga mga kapatid, kailangan na sa atin, sa buhay natin, nag-aakay tayo tungo sa kaligtasan sa pamagitan ni Jesus. Ang tanong, may naakay ka na ba sa Panginoon? May nasiran ka na ba sa Panginoon? Binigay mo ba sa Diyos yung ikaw, kahit man lamang sa isang bagay na mag-share ka sa Kanya? Para makilala nila si Jesus bilang Panginoon nila tagapagligtas. Ito ang bottom line ng ating paglilingkod. Kailangan lahat ginagawa natin ang nagpapalapit sa tao kay Kristo para sa kanilang kaligtasan, espiritual. Ang mahalaga sa Panginoon, anumang ginagawa natin ay bunga na matapat na pagkakilala sa Kanya. Ang importante sa Diyos, yung relationship natin sa Kanya at yung ating loyalty sa Kanya. Hindi yung ating accomplishment, kundi yung loyalty natin sa Diyos. Kasunod na yung accomplishment natin eh. Kung tayo gagawa sa Kanya, yung relationship natin sa Diyos, tama, hindi mali. Nagpapatuloy. Hindi papengok-pengo ka. Ngayon, Kristiyano ka, bukas hindi. Sa isang linggo, Kristiyano ka. Sa isang linggo naman, hindi. Maraming ganang tao. Kristiyano sa nguso, hindi sa puso. Kaya tingnan mo sarili natin, mga kapatid. Tsakin natin sarili natin. Ako nga ba'y Kristiyano? O Kristiyano lang ako sa nguso, hindi sa puso. Sabi nga sa Isaiah, yung puso natin ang mapaglinglang. Kung ano yung nasa puso mo, ilalabas ng bibig mo. Kung basura yung nasa puso mo, ilalabas ng bibig mo, basura sa buhay mo. Kung ano yung dati kang ganito ang bisyo, ganito yung mga pagkatao mo, hanggang ngayon, ganun pa rin ang lalabas sa iyo dahil hindi totoo kang Kristiyano. Pero kung totoo kang Kristiyano, merong pagbabago sa buhay mo. Merong pagbabago sa puso natin at maglilingkod tayo ng tapat sa Kanya. Amen po ba? Kaya ang pagsunod, paglilingkod sa Diyos, sa iyo lamang yan. Ikaw ang Diyos ang nakakaalam yan.
Hindi ang pastor, hindi ang katasawa mo, hindi yung katabi mo, hindi nanay mo, hindi yung kapatid mo. Na itatago natin ang ating ugali sa ibang tao. Pero sa Diyos, hindi natin may itatago yan. At kung totoo ka naglilingkod sa Diyos, alam ng Diyos yun. Pero sa tao, akala ng tao naglilingkod ka ng tama. Akala ng tao, Kristiyano kang tama. Pero hindi alam mo na may nakatungon Diyos sa iyo at kikita ang buhay mo. Hindi ka naman pakikinggan ng Diyos eh. Hindi ka naman kukuha ng Diyos eh. Mahal pa rin tayo ng Diyos. Mahal pa rin tayo ng Diyos. Ano mang ginagawa natin kasalanan, ano mang ginagawa natin pagkukulang sa Kanya, mahal pa rin tayo ng Diyos. Ang gusto lang ng Diyos, mag-repent ka. Magsisi ka sa kasalanan ginagawa mo at muli ka maglingkod sa Kanya na totoo. Hindi paglilingkod na papangyak-pangyak lamang. Kaya ang paglilingkod at pagsunod sa Diyos, dapat ay tama. Nasa puso, hindi sa nguso. Kaya tandaan natin mga kapatid, sa oras na ito, bigyan natin ng halaga ang Diyos sa buhay natin. Kung talagang tayo totoong anak ng Diyos, nagtitiwala tayo sa Kanyang kapangyarihan, sumunod tayo sa Kanyang kagustuhan. Maglingkod tayo ng tama, hindi yung maglilingkod ka lamang pagkalinggo at sasabihin mo, linggo lamang ako Kristiyano. Pero Lunes agad Sabado, Kristiyano ka nga ba? Yun ang tanong. Kaya tandaan natin mga kapatid, malapit na dumating ang Diyos. Sa raptured, hayaan ba natin nang bawat sa dito pagkakwat, kinuha ng Diyos? Baka ngayon, niraptured tayo, tapos ikaw lang matitira. Doon nga sa Tip in the Night nga eh, nagpipreach yung pastor eh, nag-raptured eh, nawala yung mga member niya, siya natira eh. Yung pala pastor ang hindi Kristiyano. Gusto ba natin yon mga kapatid? Nakalapit na raptured mga kapatid, kailangan pagsiyan natin yung mga kasalanan ginagawa natin sa araw-araw ng buhay natin. Huwag tayong padala sa mga bagay na kung saan ang naisipan mo, akala mo ikaw ang tama. Alam niyo, dumating sa punto namin na nangihinawa kami, pero hindi eh. Hindi pwede yun eh. Kailangan sumunod talaga sa Diyos eh. Maglingkod sa Diyos. Dahil malapit nga dumating ang Diyos sa buhay natin. At kung hindi natin itatama ang puso natin sa Diyos, wala mangyayari sa atin. Nakatayo ka man dyan, nakaupo ka man. Kung ikaw ay may Diyos sa puso mo, sundin mo ang Diyos, huwag ang sarili mo. Kung isipan mo ay laging nasa isip mo, ayoko na, huwag. Huwag mga kapatid. Isipin natin, ang pinaglilingkuran natin ay hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos, at ang magbibigay ng pagpapala sa bawat sa atin. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa umaga ito sa kadakila mo sa amin. Patuloy mo ibigay sa puso namin ang pag-asa na dapat kami pagsumunod at maglingkod sa iyo. Patawarin mo kami, Panginoon, sa mga bagay na inaayawan namin, ngunit hindi po dapat yan ang mangyari sa amin. Kundi patuloy kaming manatili sa iyo. Matapos namin ang takbuhin na sinasabi ni Pablo, na pagdating ng araw, yung takbuhin yun, magkakaroon ng gantimpala ang bawat sa amin. Tulungan mo kami, Panginoon, na ikaw po masunod, hindi po ang sarili namin. Alam na yung Panginoon, na ikaw po dapat namin sambahin sa Spirit katotohanan, at ikaw po masunod sa buhay namin. Salamat po sa umagang ito. Patuloy mo iukit na malalim sa bawat sa amin, ang mensahe narinig, na pinadala mo sa bawat sa amin, sa pamagitan ko. Purihin ka, Diyos, sa umagang ito. Nabalik namin sa lahat ng kapurihan, sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen.